Okay. I'm sure lahat po tayo nakaranas ng matakot. Sino nga ba naman ang hindi? Di ba? O maaaring hanggang ngayon nga nakakaranas pa rin natakot natatakot eh. Nararanasan po nating matakot kapag tayo humaharap sa mga matitinding pagsubok o problema o kapag hindi po natin check kung ano nga ba ang mangyayari in the future. Alam nyo, binubulungan tayo ng takot eh. Dahil ang takot ay spirit eh, no? Bumubulong yan sa atin. Ang ibinubulong sa atin ay kasinungalingan para pagdudahan natin o questionin yung katapatan ng ating Diyos. Ngunit ang magandang balita, paulit-ulit tayong nire-remind ng salita ng Diyos na tayo ay hindi dapat matakot. Actually, 365 times na nakasulat po sa Bible na tayo po'y pinaalalahanan not to fear, na hindi tayo matakot, do not be afraid. At sa totoo lang po, we have 365 days a year. Tama ho ba? So that means to say na merong isang verse na nagsapapaalala sa atin na huwag tayong matakot for every single day for the whole entire year. Magandang balita yon. So hayaan niyo pong pamagatan natin ang atin pong pag-uusapan ngayon ng Do Not Be Afraid. Tinuro ko po na sa Light Microfinance at nawa nga po ay makapulutan pa rin natin ng fresh revelation from the Lord. Doon po sa Book of Isaiah chapter 41 verse 10, nakasulat po, Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Ang verse po na ito ay hindi sinulat para maaliw lang po tayo. Hindi po. Ang verse po na ito ay utos ng Diyos. And at the same time, meron po siyang matibay na pangako. At ito po ay isang life-changing truth. So sa gabi pong ito, pag-aaralan natin yung kahulugan po at yung kahalagahan na ipamuhay po ng walang takot ang ating pananampalataya. Kasabay po ng pagtitiwala sa presence, sa power at sa promises po ng Diyos. Sinasabi po sa atin ng Diyos na huwag tayong matakot. Pag-aaralan po natin ang verse na ito at ang implication po nito sa atin pong buhay. So let's go to point number 1, kung saan sinasabi po ng Lord na do not be afraid. Why? Because God is with you. Hindi tayo dapat matakot dahil nasa sa atin ng Diyos. Doon po sa Isaiah chapter 41 verse 10, yung first part nakasulat, Don't be afraid, for I am with you. Yung salita pong afraid na ginamit po dito ay nangangahulugan na nanginginig sa takot, trembling in fear. Ito po ay takot na katulad po ng nasa sulat po sa Book of Exodus chapter 20 verses 18 and 19, kung saan nga po nanginginig sa takot yung mga Israelita habang pinagmamasdan nila yung Mount Sinai, kung saan naroon po si Moses at nakikita nilang naglalagablab yung bundok, ano po, because of the burning bush. At lalo silang nahintakutan nung si Moses po ay bumaba na after 40 days niyang nakikipagniig sa Panginoon. Nakita nilang nagsashine yung face ni Moses because of the glory of God. At actually po, ganun po ang nangyayari sa atin. Ano po, kapag tayo po ay nakikipagniig sa Panginoon, hindi natin nare-realize, pero marirealize ng kapwa natin. Ang ganda ng aura mo ngayon ah. Di ba? Yung mga tipong ganun. Our face ay nagsashine because of God's glory. Now, ang takot po ay may kapangyarihang kumontrol. Tandaan natin yan ha. Kaya ka nitong i-paralyze. Kaya ka nitong talunin. Kaya huwag tayong magpadaig sa takot. Wala tayong magagawa, kapatid. Hindi natin ma-accomplish yung dapat nating i-accomplish. Yung mission natin, hindi natin actually ito mapopursue once binalot po tayo ng takot. Pero ang magandang balita, simple lang pong sagot ng Diyos dyan sa takot. Anong sagot niya riyan? I am with you. Or in Tagalog, kasama mo ako. So hindi po ito basta-basta pangako lamang. Pakinggan po natin for example, yung pangako po ng Diyos kay Joshua doon sa Book of Joshua chapter 1 verse 9. Nakasulat po, This is my command. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Yun ang magandang balita. Saan man tayo pumunta, dalhin ang ating mga panyapak, kasama po natin ang Diyos. Okay? So napakagandang encouragement yun sa atin. Kaya walang reason talaga na tayo po ay matakot. Napakalaking gawain po ang kinakaharap actually dito ni Joshua. Remember, namatay po si Moses at ang gusto ng Panginoon, si Joshua na ang pumalit sa pangunguna sa bansang Israel na more or less nasa 2 million strong. Okay? So napakarami nito ay puro pasaway yan. Kaya si Joshua, hindi mo mayali sa kanya, magkaroon siya talaga ng pangamba, magkaroon siya ng duda, magkaroon siya ng takot sa puso niya.
Pero ang magandang balita again, tiniyak ng Diyos na ang kanyang presence ay sapat na para sa kanya. So bago umakyat, for example, si Jesus sa langit, anong ipinangako niya sa kanyang mga alagad? Na ang kanyang presensya ay makakasama nila. Sige, basahin po natin yung nakasulat sa Book of Matthew, chapter 28, verse 20b. And be sure of this. Ang sabi ni Jesus, I am with you always, even to the end of the age. So lagi niyo akong kasama. So dapat talaga, lagi natin itong sariwain sa ating pag-iisip, dahilan para hindi nga po tayo balutin ng takot. Ang presensya po ni Jesus ay source ng ating tapang. Kung saan naroon ang presence niya, nagiging matapang tayo. At naalala ko po yung kwento ko eh. Actually, ang aking experience nung ako siguro mga grade 1 to grade 3 ako noon. Hindi ko masyado matandaan yung exact year. Pero nasa grade 1 to grade 3 ako. Ako po noon ay kinuha ng school bus ng aking tatay. At syempre, marami akong nakakasama doon. Hatid ako sa school. At ako po ihahatid naman din susunduin ako sa bahay, hatid sa school, tapos balik sa bahay. Marami rin pong mga estudyante ron at karamihan po sa kanila mas malalaki sa akin, mas higher grade sa akin. At alam niyo ba, nakaranas talaga akong ibinubuli. Gustong gusto ko talagang lumaban sa totoo lang. Kaya lang, alam ko, hindi ako mananalo sa kanila dahil sa marami sila eh, bukod sa malalaki sila eh. Kaya ako'y nagsabi sa kanila ng ganito, isusumbong ko kayo sa tatay ko. Sabi na, di magsumbong ka sa tatay mo? Nagkataon na susunduin pala ako ng tatay ko nung araw na yon. So, sinumbong ko sa tatay ko. Sinabi ko sa tatay ko, Tay, ako'y binubuli ng mga yan, o ako'y niloloko ng mga yan, tinatakot ako ng mga yan. Alam mo ginawa ng tatay ko? Tiningnan lang sila. Alam ko makahulugan yung tingin ng tatay ko sa kanila at bigla silang natameme. Di ba? Nagsawalang kibo sila. At nakita ko sa mga mata nila yung takot na baka kung anong gawin ng tatay ko sa kanila. Kahit na malaki sila sa akin, marami sila, pero kasama ko tatay ko eh. Kaya nung time na yun, nawala yung takot sa akin, napalitan ito ng lakas ng loob. At simula nung araw na yon, sa totoo lang, hanggang sa matapos yung school year namin, hindi na po ako binuli ng mga lalaking ito. Kasi alam nila, maring dumating ang tatay ko. Now, how much more ang ating Diyos, ang ating amang nasa langit? Di ba? Kung may nambubuli man sa atin, may nananakot sa atin, mga problema na tila insurmountable, yung mga pagsubok na ika nga, kasing laki ng bundok, hindi tayo dapat matakot dahil siguradong mas malaki ang Diyos natin sa mga nabanggit kong yan. Di ba? So tatandaan po natin yon, kapatid, kaibigan. Nawawala ang takot natin kapag nakafocus tayo sa presence ng ating Diyos. Sa halip na focus tayo sa ating mga problema. Kasi once mag-focus tayo sa problema natin, lumiliit naman yung pagtingin natin sa Diyos. So why not focus on God who is so big para na sa ganun maging maliit na yung tingin natin sa mga problems natin. Tandaan mo itong mabuti. Ano man yung pagsubok, ano man yung problemang kinakaharap mo, hindi ka nag-iisa. Kahit sa pakiramdam mo, parang wala nang umaalalay sa'yo. Wala nang dumadamay sa'yo. Parang iniwan ka na ng mga kaibigan mo. Maging na mga kapatid mo, maging na mga kasamahan mo sa church. Pero ang truth ay ito, hindi ka kailanman iiwanan ng ating Diyos. So sabihin mo ito sa iyong sarili, kasama ko ang Diyos, hindi ako matatakot. Sabihin mo yan sa iyong sarili para maramdaman mo talaga yung impact nito na ibibigay sa iyong kaluluwa at espiritu. Naalala ko tuloy yung isang bata na naglalakad sa dilim, pauwi po siya ng bahay niya, pero kasama niya ang tatay niya eh. So, nung nakaramdam siya ng takot, dahil medyo iba yung ihip din ng hangin, medyo malamig, ay kinapitan niya na yung tatay niya. Ano? Pero ang ginawa ng tatay niya, kinapitan siya ng maigpit. At sabi ng tatay niya, narito ako, huwag kang matakot. Nawala siyempre yung takot ng bata dahil alam niyang ang presensya ng kanyang ama ay higit sa kanyang kinatatakutan. So maaaring puno ng takot ang ating mundo ngayon eh. Tama? 'Di ba? Ano pa nga at alam natin na po pwedeng digmain na eh ng China ang Taiwan eh. Pwede nilang i-invade eh. Siguradong madadamay ang Pilipinas eh dahil napakalapit natin sa Taiwan at napakarami nating mga kababayan na naroon. Madadamay ang Japan, madadamay ang South Korea, madadamay ang US. Kakampi naman ng China ang Russia, kakampi naman ng China ang North Korea. So nakikita ba natin yung kinakatakutan ng marami? Parang well-founded din naman, di ba? Dahil po pwede pong sumiklab ang Third World War. Pero sa totoo lamang, ayaw ng Diyos na tayo matakot. At yung iba natatakot naman sa mga lindol na nangyayari ngayon, tulad po sa halimbawa sa Thailand, tulad sa Myanmar, kung saan talaga nakaranas sila parang 100 years eh, yung huli nilang naranasan ng malakas ang lindol eh. So maraming namatay, libo rin naman, ano? At saka maraming mga gusali at saka mga infrastructure ang nangagsisira.
So maraming natatakot na baka mangyari din ito sa Pilipinas. Ngayon, ang sinasabi ng Lord sa atin, wala tayong dapat ipangamba, wala tayong dapat ikatakot. Okay? So kahit na sa tingin natin, puno talaga ng kaguluhan ng mundo natin eh. Ngayon, maaaring mapunungan ng takot ang ating mundo, ngunit hindi nito kailangang punuin yung ating puso. Laging kumakatok ang takot sa pinto eh. Pero hindi ibig sabihin pagbubuksan natin o kaya ay patutuloyin natin o kaya ay i-entertainin pa natin. Kasi once in-entertain natin yung takot sa ating puso, alam niyo mangyayari, mapaparalyze talaga tayo. Hindi natin magagawa yung pinagagawa ng Lord sa atin. Baka magkulong na lang tayo sa bahay, baka magmukmok na lang tayo. Magtatago na lang tayo ng magtatago. Hindi na tayo lalabas ng bahay. Hindi na tayo papasok ng eskwela. Hindi na tayo papasok ng trabaho. Hindi na tayo magnenegosyo. Bakit? Kasi binalot ka na ng takot. So, kinokontrol ka ng takot. Ipaparalyze ka nito. At kayang-kaya ka nitong talunin. Now, let's go to point number 2. Don't be afraid. Why? Because God is your God. So dito nagpakilala na ang Diyos eh, kung sino siya eh. O sa Isaiah chapter 41 verse 10b, don't be discouraged. Ang sabi, huwag kayong mangamba. Why? For I am your God. So nagpapakilala siya sa atin ha, na kanyang mga anak na natatakot pa din. Siya yung ating Diyos. Sino bang ating Diyos? Siya yung lumikha ng langit at lupa eh. Siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat eh. Walang bagay na mahirap para sa Kanya eh. Di ba? Walang imposible para sa Kanya. Lahat ay madali para sa Kanya. And He is omniscient, di ba? Ibig sabihin all-knowing siya. So wala siyang hindi alam. Lahat batid niya. So wala tayong dapat ikatakot dahil talagang napakagaling ng ating Diyos. Okay? At syempre, saan man tayo naroon din ang ating Panginoon. Ang takot po ay nagdudulot ng discouragement. Pag natakot ka, madi-discourage ka eh. Yan ang magiging bunga niyan eh. Panghihinaan ka ng loob na maaaring mauwi actually sa tinatawag na spiritual paralysis. Okay? At kapag ka na-paralyze ang isang tao, hindi na siya makakakilos on his own or on her own. Di ba? Kailangan niya na ng tulong ng ibang tao. Wala na siyang magagawa eh. Kahit pakainin ng sarili niya, baka hindi niya na magawa eh. Kahit yung pagdumi niya, pag-ihi niya, hindi na magagawa yun eh. Yung paglilinis sa kanyang sarili, hindi niya na magagawa. Why? Paralyzed na eh. At yun po yung nangyayari din sa mga Kristiyano, napaparalyze sila spiritually ng fear. Kaya marami mga Christians ngayon, sa totoo lamang, kahit alam nila yung Great Commission, go and make disciples, hanggang ngayon, hindi pa rin nila nagagawa yun. Tama? Hindi pa rin sila nagte-take action to go and make disciples o kaya go and preach the gospel. Hindi pa rin nila nagagawa. Why? Takot eh. Baka sila i-reject ng kaibigan nila. Baka sila magkamali. Baka sila ma-misinterpret. Baka sila kutsain. At marami pang iba. Lahat ng yan actually, yan ay ina-unleash ni Satan para ma-paralyze tayo. At kung tayo naman ay magpapadaig sa takot, yun na nga talagang mangyayari. Di ba, meron ka gustong i-Bible study, hindi mo na ma-Bible study kasi natatakot ka eh. Baka mamaya kasi kung ano ang sabihin sa iyo ng tao, ba't natin iisipin yun? Ang malagang isipin po natin kung ano yung sasabihin ng Diyos sa atin, yung approval ng Diyos at hindi kailangan yung approval ng tao. At kahit na ayaw nila tayo mapakinggan, edi so be it. Basta ang mahalaga, ginagawa natin yung ating tungkulin. Hindi tayo natatakot. Okay? Now, binibigyan tayo ng Diyos ng dahilan para hindi matakot at panghinaan ng loob. Ang sabi niya, I am your God. Ako ang iyong Diyos. Nakasulat po doon sa Psalm chapter 46 verse 1 ang ganito. God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. Siya yung ating kanlungan, siya yung ating muog eh. Siya rin yung ating kalakasan na laging handa para tulungan tayo sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kaguluhan. Tandaan natin yun, ano? Nakakatuwa ang ating Panginoon talaga. Hindi niya tayo iniiwanan para magmukmuklaang o madaig tayo ng takot, ano? Hindi niya naman tayo tinawag para tayo balutin ng takot eh. Kaya nga nandiyan yung presence niya eh. At mararamdaman naman natin yung presence niya once tumatawag tayo sa kanya. So, hindi lang siya Diyos ha. Siya ang iyong Diyos. Ang iyong personal na refuge at saka strength at saka helper. Doon po sa Romans chapter 8 verse 31 nakasulat naman, if God is for us, kung ang Diyos ay kapanalig natin, who can ever be against us? Sino po pwedeng lumaban sa atin? Not even the devil. Not even the demons of the devil. Not even the gates of hell can prevail against the church of God. And who is His church? We, tayo. Di ba? Tayo ang kanyang church. We have become the church of the living God. Tayo ay temple ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit nag-a-abide na sa atin o nagdo-dwell na sa atin. So bakit tayo matatakot? Kahit na sabihin mga evil spirit, kahit na si Satan himself, di ba? Hindi tayo dapat magpatakot. Ngayon, kung i-allow natin siyang takutin tayo, then ganun na mangyayari.
Nagpadaig ka na. So huwag kang magpapadaig. Now, maglalaho yung takot kapag na-realize natin na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang nakikipaglaban para sa atin. The battle is His. Di ba? The battle belongs to the Lord. Kapag dumarating ang takot at discouragement, i-declare mo, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aking Diyos. Hindi ako matitinag. I will be immovable. I will be firm. Mula sa takot, ilipat mo yung focus mo sa iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pag-worship, pagtawag sa Diyos sa mga panahon ng matitinding pagsubok. Yun ang gawin mo, kapatid. At mapapansin mo talaga yung dramatic change sa outlook mo, sa mindset mo, sa perception mo patungkol sa Diyos at sa kanyang kapangyarihan. Kailangan mong kilalanin at maunawaan na ang discouragement ay instrument ng Diablo para ilayo ka sa katotohanan nasa Diyos. Yan ang ina-unleash din eh. Pinakakawalan ng Diablo eh, yung discouragement. Kasi once na-discourage ka, magkakaroon ka na ng duda. Hanggang sa mamaya, yun na nga, takot na ang umiiral sa iyo. Huwag mong papayagan yun, kapatid. Now, imagine mo for example, na ikaw ay nasa gitna ng isang malakas, malupit na bagyo. Ngunit na-realize mong, aba, nasa loob ka pala ng isang matibay na bahay eh. Di ba? Kumbaga, made of concrete. Okay. So, nagngangalit man yung bagyo, marirealize mong, ligtas ako. Di ba? Now, kapatid kaibigan, ganun man, gaano man kalakas yung hagupit ng pinagdaraanan ng magbagyo ng buhay, mas matibay na muog o kublihan ang Diyos na nag-iingat sa iyo. Huwag mong kakalimutan yan. Walang tatalo sa Kanya. Now, let's go to point number 3. Do not be afraid. Why? Because God will strengthen and help you. Dumarating ang time, nanghihina tayo. Pero ang pangako ng Diyos, palalakasin niya tayo. Dumarating ang time, nangangailangan tayo ng tulong. Ang sabi ng Diyos, tutulungan kita. Sa Isaiah chapter 41 verse 10c, nakasulat po, I will strengthen you and help you. So I will, kalooban niya, I will, gagawin niya, sigurado siya. Palalakasin niya tayo at tutulungan niya tayo. Minsan napanghihinaan tayo ng loob kapag tayo po ay binabalot talaga ng napakaraming problema. Hindi pa tapos ang isa, meron na naman. Minsan sabay-sabay pa. Napanghihinaan tayo ng loob. Pero wag nating panatilihin yung panghihina ng loob natin. Dapat magising tayo sa katotohanan na palalakasin tayo ng Diyos at tutulungan niya tayo. Maaring makakuha tayo ng kalakasan, encouragement sa mga kaibigan natin, kahit nasabihin natin sa ka-church members natin. Pero sa totoo lamang, kapatid, pinanghihinaan din ng loob yung mga yan eh. Di ba tao rin lang eh, limited din lang eh. Pero pag sa Diyos tayo lumapit, ay sigurado yung lakas ibibigay niya sa atin at yung tulong. Kasi nangangailangan din ng tulong yung kapwa natin. Kahit nasabihin natin na ay matured na Christian na yan. Kahit na matured na Christian pa, marami pa rin pinagdadaanan yan at hindi all the time matutulungan po tayo. Pero ang Diyos, He is never too busy para tayo po'y bigyan ng oras, bigyan ng pansin at ng tulong. Now, yung salita pong strengthen na ginamit po dito ay nangangahulugan to make firm and courageous. So, hindi lamang basta inaalis ng Diyos yung takot, ini-empower niya tayo para mapagtagumpayan natin yung takot. Now, let's go to 2 Timothy chapter 1 verse 7. Pakinggan niyo po ito nakasulat ha. May revelation dito eh. Maring na-gets na nung iba, pero for the sake of those sa hindi pa, ito po ang nakasulat. For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline, na sa ibang version po ay self-control. Now, bigyan natin ng pansin ito, kapatid, yung first part. Tayo ay hindi binigyan ng Diyos ng spirit of fear. So dito, yung fear pala ay isang spirit. Isang spirit ang fear. So, anong ginagawa natin sa spirit other than the Holy Spirit? Yung Holy Spirit, wini-welcome natin. Yung Holy Spirit gusto nating ma-attract sa atin. Tama? Dahil nasa kanyang kalakasan natin eh. Pero what about the other spirits? Kung merong Holy Spirit, merong mga wicked spirits, merong mga demonic spirits, may mga evil spirits. At ang spirit of fear ay isa sa mga wicked spirit yan. Okay? Hindi niya tayo binigyan ng spirit para tayo matakot. So anong ginagawa natin sa mga spirits other than the Holy Spirit? Pinalalayas natin yan. Tama? Kinakas out natin yan. Hindi natin wine-welcome yan. Hindi natin pinahintulutan at ini-entertain na manhanang ka sa aking puso, sa aking damdamin. Kasi nga once na yan ay in-entertain natin, ay talagang tatalunin tayo niyan. Ipaparalyze tayo niyan. So nasa sa iyo, kapatid. Huwag mong tanggapin yan. Hindi niya ibinigay sa atin, ba't mo tatanggapin? Tama? Yan ang kasulat to. Oh, ang binigay niya sa atin ay Spirit of power, love, and self-discipline. Na lahat yan actually ay nasa Holy Spirit. Power to cast out the devil. Love,
covers a multitude of sins. Love, actually, perfect love, kumbaga, yeah, cast out all fears, di ba? So, tatandaan po natin yon. Now, ang takot, again, hindi po galing sa Diyos. Siya ang nagbibigay ng kapangyarihan para mapagtagumpayan natin to. Na i-qualify ko lang po ito ha. Di ba meron tinatawag na fear of the Lord? Ibang fear yon. Kung paano merong Holy Spirit at meron naman ding wicked spirit. Yung fear of the Lord po, talagang sa Lord yon. Reverential fear po yon. At dapat lang meron tayo nun. Kasi nga, knowing that He is our Creator, He is our Savior, He is our Provider and Healer and everything good para sa atin, ay dapat talaga matakot tayo sa Kanya. Pero hindi yung takot na papaluin tayo, kakastiguhin tayo, pahihirapan tayo, pagmamalupitan tayo. Hindi po ganun ang Diyos natin. Hindi niya nature yon. Okay? Now, ang sabi po rito sa Philippians chapter 4 verse 13 ay ganito, "For I can do everything through Christ who gives me strength." Magagawa kong lahat sa pamamagitan ng Kristo na nagbibigay sa akin ng lakas. Spiritual strength po ang tinutukoy dyan. Ano po? Baka naman isipin mo, ito ay para sa lahat ng bagay. Ano? Baka mamaya magbubuhat ka ng kotse dahil sasabihin mo, I can do everything through Christ who gives me strength to carry this car. Hindi pwede yung ganun. No? Spiritual strength po yan, tinutukoy dyan. Now, lubos po na nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos kapag tayo po ay mahina. Nagets niyo yan? Kapag ikay nanghihina, tandaan mo ang nakasulat sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. God's strength is made perfect in weakness. Yan ang ipinagmamalaki ni Apostle Paul eh. Di ba? Nasa kanyang oras ng kahinaan ay yung strength ng Panginoon ay talaga namang napa-perfect eh. Kaya yun ang kanyang pinagmamalaki. So hingin mo sa Diyos sa araw-araw na bigyan ka ng kanyang lakas. Magtiwala ka sa kanyang kapangyarihan at hindi sa iyong sariling kapangyarihan. Dahil limited lang ang man's strength eh, compared sa divine strength. So sabihin mo ngayon sa iyong sarili, ang Diyos ang aking kalakasan. Sige, sabihin mo, ang Diyos ang aking kalakasan, hindi ako matatakot. Meron pong isang bata na nag-aaral pong magbisikleta. Natatakot siya actually, pero nakakaramdam po siya na siya'y ligtas kapag hawak ng kanyang tatay yung manibela ng kanyang bisikleta. Anong point? Hawak po ng Diyos ang manibela ng ating buhay. Ang kapangyarihan niya ay pumipigil sa ating pagbagsak o pagdagasa. Ika nga. Kaya huwag tayong matakot. Now, point number 4, do not be afraid. Bakit? Because God holds you in victory. In victory. Hawak niya tayo. Sige, basahin po natin yung last part ng Isaiah chapter 41 verse 10. I will hold you up with my victorious right hand. Ngayon, yung right hand po ng Diyos sa salitang Hebrew ay sumisimbolo po sa power at sa victory, kapangyarihan at tagumpay. Kapag hawak tayo ng Diyos, tsak ang ating tagumpay. Huwag mong kakalimutan yan, kapatid. Tsak ang tagumpay mo kapag ka ikaw ay nananatiling hawak ng Diyos. Now, sinabi po ni David do sa Book of Psalm chapter 63 verse 8 ang ganito, I cling to you. Panambitan niyo sa Panginoon ha. Your strong right hand holds me securely. Nabanggit na naman yung two words na right hand. Kanina victorious, ngayon strong right hand naman. It holds us securely, kapatid. Hawak tayo ng Diyos at walang makakaagaw sa atin sa kanyang kamay. Kaya po, binigyan diin ng ating Panginoong Hesus doon po sa John chapter 10 verse 28. Ang sabi niya, I give them eternal life and they will never perish. No one can snatch them away from me. Walang makakaagaw sa akin sa kanila. Why? Hawak niya tayo ng kanyang victorious, strong right hand. So magtiwala ka na hawak ka ng victorious right hand ng Diyos. Hindi ka niya ipapahamak. Hindi ka niya bibiguin. Pagtatagumpayin ka niya. So lumakad ka sa tagumpay. Walang magagawa at walang kapangyarihan ng takot laban sa iyo. Kapag ginagapang ka na ng takot at duda, tandaan mo na pagtagumpayan na ni Jesus ang mga ito. Sabi nga niya, in this world, you will have many troubles. Huwag ka matakot, di ba? Take heart, because I have overcome the world. Yan ay isang katiyakan galing mismo sa bibig ng ating Panginoon. So huwag tayong magpadaya sa kaaway. Huwag tayong magpaninlang. Huwag tayong magpabudol. Huwag tayong matakot. Mas magtiwala tayo sa Diyos kaysa sa Kanya. Dapat Diyos lang ang ating pinagkakatiwalaan eh. Now, ang isang bata actually kapag ka tumatawid ng kalsada. For example, si Jordan na lang ano po. Pag tatawid dyan, ay kailangan talaga
Humahawak yan. Actually nga sa SM pa lang, humahawak na yan eh. Kapag ka medyo alam niya maraming tao, hahawak na yan eh. Pero alam niyo ba kung ano mas mahalaga doon? Hindi yung hawak niya eh. Ang mas mahalaga doon, yung hawak ng daddy niya o hawak ng lolo niya. Sama niyo na ako ha. Hawak ng lolo o hawak ng daddy niya. Bakit? Kasi mas mahigpit yun eh. At yung hawak ng daddy niya, actually tinityak na hindi ka makakawala. Hindi ka maliligaw. Hindi ka mapapahamak. Hawak kita ng kanyang right hand. Okay? Now, ang sabi nga po ni Corrie ten Boom, and I quote po, never be afraid to trust an unknown future to a known God. Huwag kang matakot ha, na ipagkatiwala mo yung isang future mo o kinabukasan mo na hindi mo alam kung anong mangyayari, no? Dahil kilala mo naman ng Diyos eh, sa kanya mo ipagkatiwala. You see, you may not know what the future holds, but we know who holds our future. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na marunong sa lahat. Diyos na pawang kabutihan lamang ang hangad para sa kanyang mga anak. Amen? Ganon din sa kanyang mga lingkod, of course. So yung Isaiah chapter 41 verse 10 is a battle cry against fear. Tandaan natin yan ha. Yung Isaiah 41 verse 10, kaya memorizing nyo po yan by heart. It is a battle cry against fear. Bakit ko po nasabi yon? Kasi una, God is with you. So this means to say that you are never alone. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Maliwanag yon. Pangalawa, God is your God. He is your personal and faithful God. Okay? Siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Now, and number three, God strengthens and helps you. You are not powerless. May power tayo pero limited. Pero yung power ng Lord, unlimited yan, kapatid. You are not powerless. Kaya nga, nabanggit nga ni Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. And number four, God holds you in victory. Sasama niya tayo sa parada ng tagumpay. The battle is already won at the cross of Calvary. Kung si Jesus bagamat napako, namatay, inilibing, muli po siyang nabuhay. At hanggang sa ngayon ay buhay. So tayo po ay naglilingkod sa isang buhay na Diyos. He conquered death and even sin. Even Hades. He conquered them all. Diba? So tayo na tagasunod niya, nananampalataya sa Kanya, we are assured of victory. So tandaan po natin to kapatid, kaibigan, kamanggagawa, reject fear. Pag naramdaman na kagad natin na mukha yatang ako ay inaatake na ng takot ha. Malalaman mo naman yan eh. Trust in God's presence and promises. Okay? Para at least maging well-founded yung pananampalataya mo, i-reject mo yan. Anong gagawin mo dyan? Alangan namang invited mo. Sige, fear, pasok. No. Hindi mo entertainin yan. Hindi mo nakakausapin yan. Palayasin mo na kagad yan. Hindi yan welcome dapat sa iyo. Kaya hindi natin nagagampanan yung ating mga tungkulin bilang mga lingkod ng Diyos eh. Kasi because of fear ine-entertain natin eh. O assign tayo, halimbawa, wag na muna po ako ngayon. Natatakot ka eh, di ba? Kaya may katotohanan din yung survey eh. Kumbaga, ano ba yung pinaka kinatatakutan ng tao? Ang number one doon ay yung speaking in public o public speaking. Kahit minsan, dalawa, tatlo lamang, natatakot ka i-share yung word of God kasi ino-overcome ka ng fear eh. Hindi ka nagtitiwala sa presence sa mga pangako ng Diyos eh. Tama? Ay, pambihira ka naman. Dapat talaga pagtiwalaan mo yun. Labanan mo yung fear na yan. Labanan mo yung takot na yan. Wala yung puwang sa puso mo, kapatid. Hindi mo magagampanan yung mga tungkulin mo bilang lingkod ng ating Panginoon kapag ka ikaw ay binalot na, tinanikalaan na, o ginapos na, kinulong na ng takot. Okay? Now, aside from rejecting fear, walk in faith. I-declare mo yung victory over every fear. Lagi naman may takot eh. Araw-araw yan eh. Minsan nagigising ka na maaga. Ba, ano to nararamdaman ko ito? Pag in-entertain mo yung takot na yan, hindi ka nalalabas ng bahay. Tama? Ako, ilang beses na akong sinasabihan ni JC, magpahinga ka dad. Sinasabihan ka na nga na magpahinga ka eh. Mahaba pa labanan eh. Kaso mo, wala akong gagawin eh. Anong gagawin ko sa bahay? Di ba? Kaya lalabas kami. Kagaya kanina, lumabas kami ni sila Sister Cecil. Oh, edi at least nagamit ng Panginoon kahit na merong nararamdaman. Tama? May nararamdaman ka man o wala sa iyong kalusugan dapat talaga ipagamit mo na rin sa Lord dahil si Lord naman yung kalakasan natin eh. Hindi naman niya tayo pababayaan eh. Tama ba yon? Okay. At pangatlo, dapat i-share natin ang katotohanan ito. I-encourage natin yung iba na magtiwala rin sa Diyos. Kung tayo talagang nagtitiwala sa Diyos, why not encourage those people around us na binabalot din ng fear? Na nakikita natin napaparalyze ng fear. Kita mo ha, 2 taon na natin actually na ating team ay yung Go and Make Disciples. Muntik na nga naging 3 eh.
Kaya lamang, nakakausad ba talaga tayo? Nadadaig ba talaga pa rin tayo ng fear hanggang sa ngayon o ng faith natin? So dapat magpalakasan talaga tayo, kapatid. Kailangan talaga makita natin yung fulfillment ng dream at saka ng purpose, ng plan ng ating Panginoon sa ating buhay, sa generation natin ito. Let's make a difference to somebody else's life. Di ba? Hindi yung tayo ay komportable na lang sa ating comfort zone, nagiging complacent tayo, wala tayong na-accomplish. Tapos na naman yung taon, wala na naman, di ba? Parang square one pa din. Walang upward movement, no? Walang nagiging magandang resulta. Namumunga pero kakaunti lang tapos hindi pa nananatili. Kasi ilan lang talaga yung gumagawa eh, di ba? Sabi nga pray to the Lord of the harvest because the harvest is plenteous but the laborers are few. That pray to the Lord of the harvest that He may send workers sa kanyang vineyard. Kapatid tayo yun eh. Tama ba ako doon? Kaya dapat talaga tayo maging matapang. Ano po? So doon na lang po tayo siguro magtatapos. Praise the Lord. Fear has no hold on us. Tandaan natin yun. God is with us. Glory to God. Salamat talaga ng maraming maraming sa Panginoon.